So mga bagay na po pwede mong gawin upang bumalik at mag-message na sa'yo ang isang lalaki. Yes mga kamamay, kung halimbawang nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap, nagkatampuhan kayo, nagkaroon kayo ng konting problema, at hanggang ngayon, isang linggo na yung lumilipas, hindi pa rin siya nagme-message, hindi pa rin siya tumatawag, hindi pa rin siya bumabalik, hanggang sa nangangamba ka na. Okay, kung may paraan pa ba siya para bumalik o kung may dahilan pa ba para siya ay bumalik. Ngayon sa video na to mga kamamay, pag-usapan natin. I-share ko sa inyo kung ano ba yung mga bagay na dapat nyo pong gawin upang ang isang lalaki ay mag-message na at bumalik na po sa inyo. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, kung sakaling nakakatulong po ito sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. At kung handa na kayo, simulan na natin ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin o i-apply sa isang lalaki upang kausapin ka na niya o bumalik at mag-message na siya sa iyo? So number 1, itigil mo ang pangulit at pag-message sa kanya. Yes, mga kamamay, nag-away na nga kayo eh. Hindi mo na nga siya maintindihan eh. Kaya pinanindigan mo na kung ano yung nararamdaman mo o kung ano yung tama. Kasi nga, most of the time, inaaway ka niya. Most of the time, lagi siyang galit sa inyo. Kaya ang ginawa mo, hindi mo na rin siya kinausap. Hindi mo na rin siya hinabol. Kasi alam mong ikaw yung tama. Pero mga kamamay, kung babalik na rin niyo po ang sitwasyon na tipong ikaw na nga yung niloko, ikaw na nga yung sinaktan, ikaw na nga yung ginawa ng mali, tapos ikaw pa yung hahabol, ikaw pa ang mangungulit, ikaw pa palagi ang mag-chat at tatawag, sa tingin mo, makakaisip yung bumalik? Hindi. Mas magmamatigas yan. At iisipin niya na para lumambot ka, lalayo at lalayo pa rin siya. Para sa ganon, ikaw yung hahabol ng hahabol. Pero sa isang banda mga kamamay, kung alam nyo na wala kayong kasalanan, at hindi naman kayo yung nagkamali, kailangan huwag kayong magparamdam, huwag kayong pilit ng pilit, huwag yung ipagsiksikan ng inyong sarili hanggat hindi siya natatauhan. Sa ganyang paraan mga kamamay, kalaunan, may isip din niya na wala ka talagang balak sumuyo, na wala ka talagang balak mag-chat sa kanya, kung kaya't iisipin niya kung sino talaga nagkamali. Iisipin niya at sisisihin niya ang kanyang sarili kung bakit hindi ka na bumalik sa kanya. Kung kaya't kalaunan nga, sabi ko sa inyo, siya na yung lalambot. Kasi alam niya rin sa sarili niya na siya yung nagkamali. Kaya ang magpapayo ko sa inyo mga kamamay, huwag kayong munang magparamdam. Huwag kayong habol ng habol. Iwasan niyo ang pangungulit. Okay? So next, mas i-value mo ang sarili mong improvement. Opo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam, kung ang isang lalaki ay lumayo o siya pa yung may ganang mag-no contact rule sa pagkakataong ito, well mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, isipin nyo, i-evaluate nyo po ang sitwasyon kung sino talaga yung nagkamali. Kasi alam ko, kung ikaw ay maayos na babae, alam mo ang dapat gawin. Kung alam mo sa sarili mo na hindi naman ikaw nagkamali, kailangan matuto ka rin magmatigas, matuto ka rin maniis. Kasi mahirap nga, sabi ko sa inyo, ang maghabol kung alam nyo na wala naman kayong kasalanan. Kaya ang gawin nyo mga kamamay, imbes na maghabol, imbes na tumawag, imbes na magmakaawa, bakit hindi kayo mas mag-focus sa self-improvement ninyo? Mas pataasin nyo ang inyong sarili. Mas itaas nyo ang value ninyo, mas makakatulong yan. Mas mag-ayos kayo, mas magpaganda kayo, mas magpa-sexy kayo kung kaya. Sigurado ako mga kamamay, after ng ilang buwan, after ng ilang linggo lang mga kamamay, makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Bakit? Ang daming nakaabang sa iyo eh. Ang daming nakatingin sa iyo. Ang daming umaaligid sa iyo. At hindi matitiis ng isang lalaki yon kapag nakikita niya na ang dami mong ini-improve sa sarili mo, ang dami mong ini-adjust sa sarili mo, hindi mo hinayaan ang sarili mong habulin siya ng habulin, diyan siya ngayon babalik sa iyo. Diyan siya ngayon muling magme-message sa iyo at hahabulin ka, magpaparamdam siya, maniwala ka kamamay. So yan yung pangalawang tips natin, mas mag-focus ka sa self-improvement ng sarili mo. So maliwanag tayo kamamay ha. So next, mag-post ka ng magagandang litrato mo sa social media. O mga kamamay, hindi na nga nagpaparamdam ang isang lalaki. Ayaw ka na nga niyang replyan eh. Bakit ba kulit-kulit mo? Anong mas maganda mong gawin? Maganda dyan kamamay, mag-ayos ka, mag-self-improve ka,
tapos kumuha ka ng updated picture mo, kailangan piliin mo talaga yung magandang kuha. Yung genuine ang ngiti mo, yung genuine ang ganda mo, tapos i-post mo sa social media. Pero advice ko sa inyo, wag na wag niyo pong ibablock yung lalaki. Wag na wag niyo pong i-restrict yung mga jowa o yung asawa ninyo para makita nila ang post po ninyo. Hindi ko man sinabing araw-araw kayo mag-post, pero yung kahit minsanan lang or once in a week, mag-my day kayo, mag-story kayo ng isang high-value profile picture or my day, okay na po yon. Basta makita ng isang lalaki na ganito ka na nag-improve ka na mas gumanda ka na mas naging hot ka na. Yung buhok mo, pinakulayan mo. Yung itsura mo, talagang makikita niya na talagang ang laki ng pagbabago. Ewan ko na lang kung hindi agad tumawag yan, mag-message yan. Baka mamaya, pagbukas mo nga ng pintuan ng bahay ninyo, nandyan na yun eh. Kaya mga kamamay, mas mahalaga na mag-ayos tapos i-post mo yan sa social media. Sigurado naman, may Facebook ka, o may accounts ka sa ganyan, di ba? Kaya please, kung nahihiya ka, ito yung pagkakataon mo para gamitin yan. Alam ko mga kamamay na ang isang lalaki ay may nararamdaman pa rin sa inyo at hindi naman ganun kadaling mawala yun eh. Okay, nawawala lang yun kasi napapabayaan mo yung sarili mo. Nawawala lang yun kasi masyado ka nang nakakapokus sa ibang bagay, nalolosyang ka na. Di ba? Hindi ka na nag-aayos. Kaya please mga kamamay, buhayin yung muli o unahin yung muli ang sarili ninyo. Kaysa maghabol kayo sa isang lalaki, unahin yung sarili ninyo. I-post nyo na yung inyong mga nakatago dyang larawan na talagang high value. Yung inyong picture nung nakaraang outing ninyo, last month lang naman yun, i-post mo. Wala namang masama. Makakatulong yung mga kamamay upang mag-message ng muli at bumalik sa inyong isang lalaki. Okay, so maliwanag tayo kamamay ha. So next, bigyan mong muli ng pagmamahal ang sarili mo. Kung mahal mo siya, maiintindihan ko. Pero yung mahalin mo ang sarili mo, bakit hindi mo maibigay? Yan ang hindi ko maintindihan. Oo, pwede mo siyang mahalin, pero mas unahin mong mahalin ang sarili mo. Ayan ka na naman eh. Nagiinom ka na naman eh. Diba, nagyoyosi ka na naman eh. Akala ko ba nakalimutan mo na yan? Bakit bumabalik ka na naman? Hindi kesyo nagkakalabuan kayo, bumabalik ka na naman sa ganyang klaseng bisyo mo. Hindi po pwede yan. Kamamay, kung mahal mo ang sarili mo, dapat unahin mo yan. Bago ka piliin muli ng isang lalaki, kailangan makita niya ang value mo. Hindi po pwedeng sayangin mo yung buhay mo, yung oras mo dahil lang sa kanya. Hindi po pwedeng sirain mo ang buhay mo dahil lang sa kanya. Hindi yan lalong babalik. Hindi yan lalong magme-message at magpaparamdam sa'yo kung nakikita niya na ganyang pangit na yung buhay mo, na wala ng thrill para bumalik pa. Pero kung nakikita ng isang lalaki na mas sumaya ka nung nawala siya, pero kung makikita ng isang lalaki na may mas thrill bumalik sa buhay mo nung nawala siya, mas gumanda ka, mas dumami yung pera mo, doon mas maiisip ng isang lalaking balikan ka. Kasi meron kang mga bagay na hindi niya makikita sa iba eh. Diba? Kaya please mga kamamay, mas magbigay ka ng oras sa sarili mo, mas ibigay mo yung panahon sa paghahabol kaysa sa kanya, sa sarili mo. Mas maganda yun mga kamamay. Huwag na kayong umiyak, di na kayo makabata. Kung iniwanan kayo, tanggapin nyo. Mas mag-ayos kayo, mas magpaganda kayo, hindi na kayo makabata para umiyak. Diba? Para humagulhol, para magmukmok, hindi na kayo makabata. Be matured enough. Makakatulong mga kamamay kung mas uunahin yung sarili ninyo kaysa habulin yung lalaki. Mas babalikan kayo, mas i-message kayo, mas magkakandara pa ng paghahabol muli ang isang lalaki sa inyo kung mas uunahin yung sarili ninyo. Alright? So last, pilitin mo na magkaroon ng magandang source of income. Yes, mga girls, hindi po pwede na porke babae kayo, nandyan lang kayo sa inyong mga bahay-bahay. Kalimitan, yan yung nagiging dahilan kapag napagod ng isang lalaki ng iiwan. Hindi ba natin control ang utak, ang puso ng isang lalaki, pero mas maganda na meron tayo o meron kayong dahilan para mag-stay po sila. Kasi ang isang lalaki kapag napapagod na sila, yung tipong sila na lahat ang bumibili nito, sila na lahat ang gumagawa nito, tapos pag uwi pa niya, siya pa yung magluluto, tapos kayo hindi pa kayo nakakaramdam. Paano na lang kapag nawala sila sa buhay ninyo? Paano na lang pag napagod sila, iniwanan kayo, hindi nila abot yung mga utak na dapat ay naiisip nila, wala kayo. Paano kayo? Nga kayo, may iwanan kayong mag-isa.
Pero kung kayo yung babaeng may source of income, nakakatulong kayo sa gastusin sa bahay, kahit papano, kumikita kayo ng pera, nakakapag-abot kayo sa kanya, kahit tipong kulang yung kanya sinasahod, is napapagkasya nyo pa rin kasi nga nakakadiskarte ka, ibang usapan yun, kamamay, kasi nakakatulong ka sa kanya eh. Pero kamamay, kung nakikita niya, na pagod na siya sa trabaho, tapos hindi mo man lang siya tinutulungan, tapos ikaw pa yung laging galit sa kanya, na tipong pagka-short ang ibinibigay niyong pera sa'yo, pagod na pagod siya, nagagalit ka pa, mahirap yan. Tulungan dapat mga kamamay. Kaya please bilang isang babae, humanap ka ng source of income. Sabihin natin, iniwanan ka na niya. Sabihin natin na pinabayaan ka na niya kasi nga low value ka. Ito na yung pagkakataon kamamay, na maghanap ka ng sarili mong source of income para yung lalaki maisip niya na high value kang muli. Para maisip ng isang lalaki na pwede ka na niya ulit balikan. Kasi maayos ka na eh. Inuuna mo na yung sarili mo eh. 'Di ba? Maaari mo na siyang matulungan din. Kasi mga kamamay, sa isang relasyon, hindi naman po pwede na iasa natin sa lalaki ang lahat. Kaya nga tayo ay binigyan ng kanya-kanyang responsibilidad eh, di ba? Kung halimbawa, ikaw sa bahay ka, ito yung gagawin mo, siya nagtatrabaho, kaso hindi sa lahat ng pagkakataon sumasapat yung kita niya eh. Kaya bilang isang partner, kailangan tulungan din po natin sila. Sa halip na bungangaan mo sila, humanap na lang kayo ng paraan para magkasya yung pera o para magkasya o ma-survive po ninyo ang araw-araw. Ganun po mga kamamay. Para ma-realize ng isang lalaki na balikan ka at i-message ka niya, kailangan ipakita mo na nag-i-improve ka din. Kailangan kumikita ka na rin ng pera. Alright? So mga kamamay, sana makatulong yung mga love advice na ito sa inyong mga buhay pag-ibig. So if ever na nakatulong po ito, at gusto nyo rin po na magpa-love advice sa akin, ako po mismo ang sasagot sa inyo, ako po mismo ang magbibigay ng love advice sa inyo, pwede niyo po akong tawagan or i-message, hihintayin ko po kayo mga kamamay. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.